Ang mga babae daw mas lalong gumaganda pag nasa tamang tao na. Kaming mga lalaki, pag pumangit ba kami, ibig sabihin nun nasa maling babae kami? Paano kung pangit lang talaga kami? O di habang buhay talaga yan, nasa maling babae kami? Ito yung mga kasabihan na parang ang hirap paniwalaan. Na kesyo daw, kapag yung asawa mong babae, gumaganda na, ibig sabihin magaling mag-alaga yung mister. Paano kung nasobrahan sa taba? Paano kung hindi mo mapigilan sa kain sa kusina? Paano naman talaga kung payatin lang talaga? Kung ayaw kumain, nawawala ng gana. So ibig sabihin nun, balasubas kang mister. I-correct lang natin tong mga maling paniniwala kasi parang nakakaasar din sa buhay. Tingnan mo, maglalakad kayo ng misis mo, maglalakad kayo ng mister mo. Pag nakita ng mga tao na mataba ka, so sasabihin naman sa mister na hindi marunong mag-alaga yung asawa niyan. Pag nakita naman ng mga tao na yung asawa mo babae, sobrang payat, ibig sabihin kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun, parang hindi mo pinapakain, so ginugutom mo yung asawa mo. So ganun talaga yung mindset palagi, di ba? So hindi ba pwedeng kaming mga mister, kaming mga mag-asawa ay may privacy kami sa buhay, hindi namin mapipigilan yung mga asawa namin kung gustong lumamon ng lumamon sa kusina, bahala sa buhay niya. Kahit concern kami dyan, kung matigas yung ulo niyan, alam niyo yung pag-aalaga sa katawan, wala sa mister, wala sa asawa yan. Nasa pagkatao yan, kung conservative ka sa katawan mo, yun. Kasi may mga tao talaga na conservative sa katawan. Concern sila sa katawan nila. Tapos yung ibang mga tao naman, isisisi sa mga asawa nila kung bakit ganyan yung resulta, yung mukha ng asawa mo. Baw di puga. So pag yung asawa mo sobrang payat, may tibihin na, so pinapawayaan mo daw sa buhay. So para malaman ninyo, kaming mga mag-asawa, hindi kami yung dahilan palagi na lang ng kung anong nangyayari dyan sa physical na kaanyuan ng mga asawa namin. Hindi lang naman kami pinoproblema niyan. Kahit na maayos kami magkasama, kung may mga problema sa buhay yan, o may problema sa pamilya nila, sa mga kapatid nila, sa magulang, sa mga kamag-anakan, hindi namin mapipilit yan. Kahit na gaano kaganda ng pakisama namin dyan sa mga asawa namin, kung problemado yan sa magulang, sa mga kapatid, hindi kumakain ng maayos, yung iba sumusobra naman sa kusina, wala kami magagawa doon. Kami mga asawa, support na lang kami dyan. Alam nyo, hindi namin hawak yung hormones yung katawan ng mga asawa namin. May mga tao talaga kasi na pag nakapag-asawa na, tumataba talaga. Kalimitan niya sa mga babae, minsan sa mga lalaki din na kahit hindi naman talaga kumakain, talagang tumataba lalo pag nanganak na. Yung iba naman, pumapayat, baliktad. May mga ganung tao talaga nasa lahi. Tingnan nyo, payat yung nanay o yung mga anak payat din. May mga ganung tao, di ba? Mataba, malaki yung nanay, malaki yung tatay. Yung mga anak, malaki din talaga. Nasa hormones yan Tama ba yun? Di ba? Tama ba, hormones o genes? Pero okay na yun. At least na-explain ko sa inyo na hindi namin kasalanan yung resulta ng katawan ng mga asawa namin, yung mga pagmumuka niyan. Hindi namin kasalanan yan. Dahil kung pangit kami mag-alaga, di sana naghiwalay na kami yan. Di sana nagparapitulpo na kami kung lagi kami nagbubugbugan. Wala. Dumami pa yung mga anak. Maganda naman ang buhay. Ganyan lang talaga. Malakas lang talaga kumain. Wala kang magagawa dyan. Kaysa naman pigilan mo kumain, batuhin ka pa ng kaldero niyan, di ba? Wala kang ibibigay na pansaing diyan, magagalit, gutom na gutom yung asawa mo, mag-aaway pa kayo, di pagustuhan mo. Kung saan siya masaya, support mo bilang asawa. Pero kayo mga tao, huwag kayong husga ng husga. Porque nakikita nyo na ganyan, hindi naman ganun yun. Huwag yung pakialaman yung buhay mag-asawa. Yun lang masasabi ko. So focus lang tayo sa goal natin. Albisan nyo lahat.